Nanggit ko din sa kanya na nandito si Senator Amy Marcos pero hindi siya pinayagan ng ICC na makabisita at makausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nabanggit ko din ulit sa kanya na nag-submit si Senator Amy Marcos ng kanyang findings sa committee hearings niya from the Senate at the Ombudsman. Ano po yung reaction ni Presidente? Unang-una, nagpasalamat siya. At pangalawa, sabi niya gusto nga daw niya sana makausap si Senator Amy kaso hindi nga daw payagan. Pero sabi niya, there will be another time for that. VP, bukod po dyan, 88% po ng respondents sa SWS survey ang nagsabing mahalagang harapin ninyo ang impeachment at sagutin ang mga aligasyon. Para raw malinawan ang publiko at malinis ang inyong pangalan. Ano po ang masasabi niyo sa ganitong pananaw? Oh, I totally agree. Kasama ako dyan sa 88% na yan na nagsasabi at ako ay parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon na sa akin. Thank you po sa sagot. Last question po. Napagdesisyonan po ng Senado na ilipat sa June 11 ang simula ng impeachment hearings. Gusto lang po namin marinig, paano ninyo po tinanggap ang baliktang ito at ano po ang epekto dito sa inyo, kung meron man? Wala naman siyang epekto sa atin, no? Nag-iisip lang ako kung ano yung epekto ng delay doon sa kaso. Pero iiwan na natin yan sa mga lawyers namin, sa defense impeachment lawyers para pag-isipan kung ano posibleng epekto nun. Sa kaso meron man. Any reaction po sa gusto ni BBM na makipag-reconcile sa mga Duterte? Sabi niya ayaw niya raw ng bulok. Unang-una, hindi naman nasulok sa reconciliation dahil hindi naman nakalaga siguro ang mga personal na problema ng mga tao. Yung bayan na. Yes, ma'am. Thank you po. Ma'am, kasama niyo po si Senator Amy Marcos. Nagkita po sila ni Attorney Kaufman. Ano po yung naging role ni Senator Amy sa case po ni PRRD? Ay, wala po. Wala pong role si Senator Amy sa case ni former President Rodrigo Duterte. Nandito lang siya para kausapin na si Attorney Kaufman. Kung ano man yung napag-usapan nila, wala ako doon. So, mas mahalaga siguro usap ninyo si Senator Amy Marcos at Yung role niya? Wala siyang role po. Either sa defense or doon sa ICC prosecution case, walang role si Senator Amy. Ito ma'am, last question na lang kasi ito kasi yung usap-usapan ngayon. Ewan ko lang kung pwede ito. Kasi game po si Attorney Rowena Ganson na maging spokesperson mo. Kasunod yan ng pagkatalaga kay Attorney Abante bilang tagapagsalita sa ng House. While sa Malacanang, nandiyan naman si Attorney Claire. Any comment po sa posibilidad na maging spokes niyo si Attorney Ganson? Hindi namin napag-usapan sa Office of the Vice President. Pero saludo kami sa talino at tapang ni So kung gusto niyo magsalita, go lang ng go. Makikinig tayong lahat sa kanya. Alright mga kababayan, so tayo po ay magre-react po dito sa video na nakuha natin kay Sir Alvin and Tourism dyan po sa The Hague, Netherlands, no? At ito nga po yung tungkol sa pag-deny o hindi pagtanggap ng request po ni Senator Amy Marcos na makapasok at makabisita para makausap man lang itong si dating Pangulong Duterte, no? At nasabi nga po ni VP Sara na hindi daw siya pinayagan. Okay, sa tingin ko mga kababayan, sinusunod lamang po siguro ng ICC yung tinatawag nating procedural consideration. Maaaring ito yung naging batayan ng ICC kung bakit hindi pinapasok si Senator Amy Marcos, no? Sa kabilang banda ay may mga tuntunin o patakaran kasi itong institusyon na to, ang ICC. So, striktong panununtunan na kung sino ang maaaring bumisita sa isang nakakulong, kung paano inaaprubahan ang pagbisita at kung ano ang dapat ipakita upang makakuha ng pahintulot. Kung si Senator Amy Marcos kasi ay hindi bahagi ng legal team, hindi din siya immediate family ng akusado, so maaaring ito ay makakaapekto talaga
upang malimitahan yung kanyang access para makapasok doon. Samantala mga kababayan, na-mention din po ni VP Sara na nakipagpulong nga daw po itong si Senator Amy Marcos kay Attorney Nicholas Kaufman, ang lead counsel po ni PRRD, kung saan nag-usap sila at nag-submit ng ilang mga dokumento sa naging findings niya po. Kung maaalala nyo, nagkaroon po ng mga hearing, ilang beses po nagkaroon ng hearing dito sa Senado kung saan pinatawag po yung mga involved sa pagkakadakip po ni dating Pangulong Duterte noong March 11, 2025. So wala na pong ibang impormasyon si VP Sara at sinabi niya nga na mas mainam nga na si Senator Amy ang kanilang makausap upang direktang makasagot sa kanilang mga tanong. Aside from that mga kababayan, mukhang magiging mainit ang mga susunod na linggo tungkol nga to sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, no? Dahil nga inatras na naman o pinospone na naman ang impeachment ni VP Sara, no? Ito yung pagkakantala ng impeachment trial. Tiyak na nangangamba ngayon yung ilang mga mambabatas, lalo na yung mga pumirma ng impeachment complaint doon sa 200 plus na kongresista, no, na pumirma dyan. So siguro medyo nangangambay ang mga yan kasi maaaring humantong baka, no, sa pagka-dismiss ang kaso. So itong si Senate President Francis Escudero kasi ay ipinagpaliban ng presentasyon ng articles of impeachment mula dapat June 2 hanggang June 11 po ata, na talagang ang ilang mga kongresista o ibang mga mambabatas na progresibong talagang gustong-gustong maituloy na ito ay talagang nangangamba na nga po. So hiningian din po si VP Sara Duterte ng reaksyon ng GMA kung ano yung masasabi niya dito sa 88% according to SWS na survey na hinihingi talaga yung kanyang presensya, no, upang linisin yung kanyang pangalan at sagutin itong mga aligasyon na ipinupukol sa kanya, lalong-lalo na nga po itong confidential fund. So sinabi ni VP Sara na siya po ay thankful pa dito sa opportunity na to upang siya po ay explain or may ipagtanggol niya ang kanyang sarili at malinis yung kanyang pangalan. At hindi nga din nakaligtas mga kababayan si VP Sara sa tanong ng SMNI kung papayag ba siya na maging spokesperson itong si Attorney Rowena Guanzon, na talaga namang kilala natin na mabagsik talaga at talagang matapang, no, matalino, matapang at talagang may paninindigan. So kilala to si Attorney Rowena Guanzon nung panahon ng eleksyon. Talagang maging kaming mga vloggers, no, mga kababayan, ay tinira din namin to dati si Attorney Rowena Guanzon dahil nga ayaw niya nga po kay PBBM, no, at wala siyang believe at talagang ayaw niya na manalo bilang Pangulo. At maaalala nyo nga po na sinuportahan niya nga po si Leni Robredo noon, no, at talagang tinira niya itong Uniteam, lalong-lalo na nga po itong si Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon nga mga kababayan ay tila nag-iba ang ihip ng hangin at talagang ramdam mo na parang every time na may mga bagong issue patungkol po dito sa mga Duterte ay nagsasalita po tong si Attorney Rowena Guanzon, no. So ang tanong kay VP Sara kung handa ba siya at tatanggapin niya ba itong si Attorney Rowena Guanzon na maging spokesperson niya. So ang sagot naman niya, why not, no? Pakikinggan daw niya yung mga sasabihin at kung ano yung mga gagawin pa ni Attorney Rowena Guanzon. So yan yung mga maiinit na balita natin mga kababayan dyan sa The Hague, at maraming salamat po kay Sir Alvin and Tourism dahil kahit papano, kahit malayo tayo ay nabibigyan po nila tayo ng mga ganitong balita na hindi filtered
at most of the time naka-live pa. So alam na alam mo talagang yun ang mga nangyayari dyan sa labas ng The Hague. At ayan nga po, proud na proud nga po sila na banggitin na ayan ay naging Duterte Street dahil halos hindi maubusan ng mga supporters, mga kababayan, itong labas ng ICC upang ipakita po yung suporta para po dito sa pamilya ni VP Sara, especially dito kay Tatay Digong, no, na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So again mga kababayan, ang impeachment po ni Vice President Sara Duterte ay may malalim na epekto po sa politika ng bansa. Ito ay talagang mahahati sa dalawa dahil para sa ilan ito ay isang pagsubok sa sistema ng hustisya at transparency ng gobyerno, at sa kabilang banda naman po ay maaaring ito ay maging mas malawak na tunggalian sa pagitan ng makapangyarihang pamilya sa politika. Dahil kung maalala nyo po, ang Marcos po talaga ay matagal na muno dito sa ating bansa, samantalang ito naman po si PRRD ay kahit maiksi lamang po yung naging termino niya bilang presidente, 6 years, pero talagang napakalaki po ng markang iniwan niya sa kasaysayan ng bansa. So itong pagkakantala ng impeachment proceedings at ang reaksyon ng Senado ay nagpapakita kung paano maaaring gamitin ang prosesong ito bilang estratehiya, hindi lamang bilang isang mekanismo ng pananagutan, no? At kung ito ay itutuloy o hindi, maaaring magkaroon ito ng epekto sa kredibilidad ng gobyerno, pati na rin po sa opinyon ng publiko sa kasalukuyang administrasyon. So ayan mga kababayan, ano yung komento nyo at pananaw nyo dito sa impeachment trial? Sa tingin nyo ba ay ano ang magiging epekto nito sa politika ng Pilipinas? So talagang ito ay mag-uugad para sa akin. Ito ay talagang mag-uugat po talaga ng pagkakahati-hati nating mga Pilipino, no, dahil kanya-kanya tayo ng pananaw, kanya-kanya tayo ng mga prinsipyo sa buhay, pero pagdating po dito talagang hindi po tayo magkakaisa dahil itong impeachment na gagawin ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa pagitan ng dalawang partido, kasi itong Marcos Duterte po talaga ay minsan pong naging magkaalyansa, pero ngayon nga po ay nagkaganito nga po yung sitwasyon natin at hindi na po napagpatuloy itong tinatawag na unity team na sinuportahan po natin noong 2022. So comment down below mga kababayan kung ano yung opinion ninyo at ating talakayin po yan sa comment section. Muli maraming salamat at God bless po sa inyo.